Kamusta mga kauong? Welcome back to my channel Franz Mushroom TV. Ngayon ay gagawa tayo ng F0 o mother spawn. Ito yung trina-transfer natin para makagawa tayo ng F1 planting spawn. O nagti-tissue culture tayo para yun yung gagamitin para rumami ang planting spawn natin. Gamit ang kusot o sawdust at dahon ng saging. First step natin ay kumuha tayo ng kusot o sodas. Lahat ng uri ng sodas ng kahoy ay pwede natin gamitin. Tulad ng mangga, acacia, gimelina, mahogany, coco lumber. Pwede nyo yung gamitin yung maninipis kahit yung mga medyo malalaki. O pinagtistisan, okay lang po yun mga kauong. Kapag nakakuha na, ang kailangan natin ay 5 sako. O yung sako ng mas maliit sa bimig size. Ang unang gagawin natin ay magmimix tayo ng substrate o magko-compost tayo. Bale yan ay linapag natin para mas madali yung pagko-compost o pagmimix natin. Ito yung mga sumusunod na kailangan natin. Darak o rice bran. Isang sako po yan. Nasa 30 kilos po. Isang sako. Sa Ilocano, tawag namin ay tuyo. O yung pwedeng pinapakain sa mga baboy. Yan yung gagamitin natin. 2 kilos brown sugar. Madalas binibili lang natin sa mga store yan. Kaya madali lang mahanap. At 2 kilos agri-lime o apog. Agri-lime ang ginamit ko. Pwedeng bumili sa Shopee o Lazada. Kapag nakakuha na tayo ng mga kusot at nai-ready na natin yung mga kailangan, ang gagawin natin ay magko-compost tayo o mixing substrate. 5 sakong kusot, 30 kilos na darak o rice bran, 2 kilos brown sugar at 2 kilos agri-lime o apog. Ang gagawin lang natin ay paghaluin lahat natin ito. Haluin mabuti mga kauong. Ito yung first procedure na gagawin natin. Mixing substrate and composting. Ang paggawa ng F0 o mother spawn ay madali lang at hindi magastos. Ang mga kailangan natin lang ay mga waste material na hindi pinapakinabangan ng iba ay pwede pala itong pwedeng pagkakitaan. Tulad ng kusot at dahon ng saging. From waste material turn into pera. Tapusin ang buong bidyong ito para matuto at magkaroon ng idea kung paano mag-business ng mushroom farming. At sana mga kauong, kung may lumabas na advertisement sa bidyong ito, huwag nyo na sanang i-skip. Tulong nyo na din sa akin. Salamat mga kauong. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and share and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko. Pagtatanim ng mga kabuting saging at paggawa ng mga binhi. Thank you and God bless. Let's go! Maglagay na tayo. Kapag nailagay na natin yung mga ingredients, kusot, darak, brown sugar at apog, ay haluhin natin ng mabuti. Pag nahalo na natin ng mabuti, lagyan natin ng tubig. Yung mababa sa lahat.
Tulad ng paghalo sa semento, yung katamtaman lang. Halu-haluin natin para mas maganda yung pag-spread ng tubig. So ayan na mga kauong. Tapos na tayong maghalo ng substrate. Ang gagawin natin ay takpan natin ng trapal para mag-init at makumpos ito. I-compose ito natin ng 21 days. Bawat 5 araw ay balibaliktarin natin ito. I-compose natin ito ng 21 days mga kauong. After 21 days, nakompose na ang ating substrate. Composted sawdust na siya. I-check nyo yung moisture niya. Hindi masyadong basa at hindi masyadong maga. Pigain nito. Bumuka yung kusot ay okay na. Pwede nang gamitin. After 21 days, nakompose na yung substrate na kusot. Ngayon naman ay kukuha tayo ng dahon ng saging. Yung dried. Kung kukuha kayo ay dapat yung nakabitin pa lang sa puno niya. Huwag kayong kumuha yung nasa lupa or yung nakalapag na sa lupa. Kasi nakukumpos na yun. Baka may ibang amag na nabuhay na doon. Tulad ng coprinus mushroom. Pagkatapos tayo kumuha ng dahon ng saging ay tadtarin natin ng mabuti. Yung manipis na manipis. Para mas maganda ito. So ayan, natadtad na natin mga kauong. Manipis na po siya. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng konti na sample. Magbabad tayo ng dahon ng saging sa balde. Ito guys, linagyan natin yung timba ng dahon ng saging. Hindi ko siya pinuno kasi kapag binabad natin at tinagyan ng tubig ay tataas ito. Siniksik ko yung dahon ng saging. Nasa 3/4 yung dahon ng saging sa timba. Ibabad natin ito ng 8 oras mga kauong. 8 oras po. Ayan guys, ibabad na natin. Pagkatapos ng 8 oras ay hugasan natin ito ng 1 beses para mawala yung amoy niya at asid ng dahon ng saging. Pagkatapos mabanlawan, pigain natin ng mabuti, parang pagpiga ng nyog. Para hindi masyadong basang-basa ang dahon ng saging. Dapat pigain natin ng mabuti, mga kauong. Pagkatapos nating nahugasan ng 1 beses at napiga ito, ibilad natin sa araw. Ibilad lang natin sa araw para makuha ang tamang moisture ito. So ayan mga kauong, balibaliktarin natin hanggang makuha natin yung tamang moisture. Every 5 minutes baliktarin natin. Ibilad natin sa araw ng 20 minutes kapag malakas yung araw. Parang yung lakas ng kapag tanghali. Yan guys, i-check natin yung moisture nito.
katamtaman lang guys. So, hindi masyadong basa at hindi masyadong maga. Kung nakuha na natin yung tamang moisture ay magmi-mix tayo. Procedure number 2. Maghahalo tayo ng dahon ng saging at composted sawdust at darak. 70% dahon ng saging, 30% na composted sawdust at kunting darak. Medyo nabasa yung darak natin kasi medyo nabasa. Pero okay lang na gamitin kahit yung hindi siya basa. Mas maganda yung hindi siya basa guys. Dapat mas madami yung dahon ng saging kaysa sa composted sawdust. Ayan, paghaluin lang natin mga kauong lahat. Imimix lang natin. Haluin ng mabuti. Ayan, haluin na natin mga kauong. So ayan, nahalo na natin. Kailangan natin ng bote. Kung napansin nyo ay may butas. Binutasan ko gamit ang lansa. Lagyan na natin yung bote ng substrate. Ito yung magiging silbi para maging F0 o mother spoon. Yan ang substrate guys, yung mga nahalo natin. Hindi ko siya pinuno mga kauong. Meron siyang space sa taas para dun ilalagay yung tissue ng mushroom na kabuting saging. Kapag nalagyan na natin ay i-steam natin ito. Ito yung steamer guys. So, isang dangkal yung taas para kapag steam natin ay hindi aabot yung tubig. Lagyan natin ng 2 timba na tubig mga kauong. Ayan, i-steam natin ito ng 8 oras. Yung iba na naka-plastic ay planting spoon yun. Sinama ko na sa pag-i-steam yung mother spoon. Bale, binutasan ko lang ng konti yung plastic at linagyan ko ng goma para hindi sisingaw. Para magiging mainit na mainit. Ang paggawa ng F1 planting spoon ay sa susunod ko na video. Halos magkaparehas lang ang procedure. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe mga kauong. Kung konti lang ang gagawin nyo, pwede yung maliit na kaldero yung pag-steaman nyo ng F0. Dapat tuloy-tuloy ang apoy. I-steam ito ng 8 oras. Kapag kumukulo na, kung tumaas na yung plastic at may nakikita na kayong pressure, dun pa lang kayo mag-start magbilang ng 8 oras. Kapag after 8 hours na steam, ilagay natin sa malinis na lugar. Hintayin natin ito ng 24 hours bago tayo mag tissue culture. After 24 hours, kapag malamig na yung mga naibote, kumuha tayo ng fresh mushroom na kabuting saging. Ito yung gagamitin natin para mag tissue culture tayo para makagawa ng F0 mother spoon. So ayan mga kauong, magti-tissue culture na tayo. Ang kagandahan ng kabuting saging ay hindi siya maselan masyado, hindi tulad ng ibang mushroom tulad ng oyster mushroom. Bago tayo mag-tissue culture, dapat i-disinfect muna natin yung kamay natin para malinis at yung kutsilyo para hindi makontaminate yung gagawin natin na mother spoon F0. Ayan, kumuha lang tayo ng kunting tissue ng mushroom. Ilagay natin sa bote. Maglagay ng 2 o 3, guys. Kahit 4 ay okay lang. Pero kapag 3 na ganyan, okay lang. Para mag-aamag yung gagawin natin na F0. Kaya naglagay ako ng fresh mushroom tissue. Pagkatapos na ilagay, takpan natin. Ayan guys, ilagyan pa natin yung mga iba.
Kapag nalagyan na, i-incubate natin ito ng 12 days hanggang mapuno ng amag mga kauong. Kapag puno na ay pwede natin gamitin. I-check natin mga kauong. Ikatlong araw na to. So ayan, lumabas na yung spores o fungi o amag. Ang ganda guys oh. Ayan, magsisimula nang bumaba yung amag hanggang mapuno ito. Yung amag niya ay spider web o parang supot-supot na manipis. Hindi tulad ng oyster mushroom na color white. Ayan, bumababa na yung amag o spider web natin. Hintayin ng 12 days to 15 days bago gamitin o yung punong-puno na siya. Ayan mga kauong, punong-puno na siya. Hindi lang masyado makita sa video kasi manipis lang yung amag o spider web. Kung napapansin nyo mga kauong, ayan, spider web o parang sapot-sapot. Kapag puno na, pwede na natin gamitin. Meron din expiration guys, yung F0. Kapag napuno na, tsaka lang kayo magbilang ng 15 days bago ito masira. Magbilang ng 15 days simula hanggang noong napuno siya. Ayan, pwede na natin gamitin yung mother spawn. Gagawa tayo ng F1 planting spawn. Kukuha tayo ng isang kutsara doon sa F0 mother spawn para makagawa tayo ng planting spawn. Isang kutsara lang ang ilalagay. Tulad yung ginawa natin kanina, i-disinfect natin ang mga gagamitin. Ayan, kukuha lang po ng isang kutsara. Tapos buksan yung planting spawn. Sa susunod ko na video ay gagawa tayo ng F1 planting spawn. Para masundan, don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na ginagawa ko. Sa susunod naman ay gagawa tayo ng F1 planting spawn o binhi ng kabuting saging. Ito yung tinatanim sa dahon ng saging para may tumubong kabuting saging. At kung gusto nyong bumili ng F1 planting spawn, meron akong Shopee shop. I-search nyo sa Shopee France Mushroom TV Spawn Shop. At ilalagay ko sa comment section yung nakapin. I-click nyo lang yung nakapin doon mga kauong para makabili ng F1 planting spawn. Thank you and God bless. Hanggang sa muling pagkikita natin. Salamat!